Mga kababayan, mga kawok, mga tunay na Pilipino na pagod na sa mga trapo at tuta ng kapangyarihan. Line item muna tayo. Sino yung veteranong senador na biglang panic mode dahil sa power grabs sa Senado? Truth bomb, si Alan Peter Cayetano, si Senate President, ang tunay na Senate President. Iginiit na siya ang dapat na presiding officer sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ito simpleng away ng egos, kababayan. Ito ay laban para sa kalayaan ng Senado. Hindi pwedeng maging rubber stamp ng Malacanang ang mataas na kapulungan. Si Cayetano hindi tulad ng iba na balat sibuyas at sunod-sunuran, pinaglalaban ang independence ng institusyon habang ang iba nagmamadali magbago ng rules para kontrolin ang proseso. Siya ang nakatayo ng matatag, mga kaibigan. Kung hindi nyo pa alam, ito ang dahilan kung bakit kailangan nating suportahan ang katotohanan ngayon. Manatili kayo Deep explainer tayo. Walang kinikilingan, pero laging panig sa hustisya at batas. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw at ang katotohanan ay unang sinisikil, kasama kayo sa laban, sumali na sa hashtag WalkWithLand YouTube channel membership. Tulungan nating maabot ang 100,000 subscribers para ipagpatuloy ang pagbabalita ng tunay na kwento. Walang takot, walang kinikilingan para sa bayan. Salamat at kita-kits sa laban. Ngayon bakit mahalaga to sa inyo? Sa mga jeepney drivers, sa mga OFW sa abroad na nagpapadala ng pera, sa mga nanay na nag-aalala sa kinabukasan ng Pilipinas dahil ang impeachment laban kay VP Sara ay hindi lang personal na away, ito ay bahagi ng mas malaking political chess game. Si VP Sara, mga kaibigan, anak ni dating presidente, no? Rodrigo Roa Duterte, matagal ng target ng mga trapo na galit sa kanyang tapat na serbisyo. Mga akusasyon ng plunder o kung ano-ano. Pero tanungin natin nasaan ang ebidensya na hindi political vendetta? Si Cayetano bilang Senate President ay nagsasabi ng totoo. Kailangang sundin ang Constitution at rules, hindi ang dikta mula sa Malacanang o sa mga nagmamadaling grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon sa konstitusyon, Article 11, Section 3, Paragraph 6, ang Senate ay may sole power to try impeachment. Para sa presidente, Chief Justice ang preside, no? Pero para kay Vice President, Senate President lang. Si Cayetano ang legal na leader hanggat walang tamang proseso para baguhin yon. Sabi niya mismo, as soon as they have 13, walang problema, sila na. Pero hanggang wala, paninindigan niya ang posisyon para hindi maging puppet ang Senado. Parang aso ng may-ari, no? Yung iba, sunod-sunuran. Si Cayetano, hindi tuta. No, mga kaibigan, grabe, no? Mga ilang pa lang ba naman ang impeachment na napagdaanan natin, no? Unang-una, si Presidente Erap, no? Tapos may dalawa si yung isang COMELEC chairman, si Bautista, kaya lang hindi natuloy dahil lumipad na sa ibang bansa, no? Si yung isang ombudsman, hindi natuloy dahil nag-resign, no? Yung isang Chief Justice, Chief Justice na babae, hindi rin natuloy dahil natanggal siya ng mga kasamahan niya. Okay? Si Chief Justice Corona na namatay na, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, ay yun, natanggal po yun, na-convict po yun. Pero kalaunan, pag-alaman na bumoto ang mga senador dahil alam niyo na, hindi, may mga statement pong gano'n na lumabas, di po ba? Tapos, sino pa ba? Si Vice President Sara Duterte, siya pa ang unang na-impeach. Last year na-impeach na naman siya kaya lang pinabura ng Supreme Court na unconstitutional ang ginawa ng House of Representatives. So ngayon, technically, ito yung unang-unang salang, no? Or trial niya sa Senado, kumbaga, kung talaga magtatagumpay, di ba? Ngayon, grabe 'no? Yun po 'no, talaga kaya lang ang Senado po ay dapat independent 'no, regardless of political affiliations. Kaya lang itong mga 'to, mga pinklawan, dilawan at
pulahan 'no, nagpapakita ng tunay na kulay. Ay naku. Pero, tignan niyo, yung impact nito sa ekonomiya, ha? Dapat balanse po at saka yung public trust. Kita mo bumabagsak ang mga public trust nila, pero si Vice President Sara Duterte ay umaangat ng husto, 'di po ba? Ay grabe. Ngayon, pasok tayo sa legal genius part 'no. Siyempre ang legal genius natin ay si Senador Marcoleta, inaano lang po natin pero hindi po tayo abogado 'no. Huwag kayong maniniwala sa spin ng mainstream media na nagpapakita lang ng isang side, tayo dito hindi. Si Senador Cayetano ay nagpadala ng liham sa Senate Secretary para siguraduhin ang impeachment calendar, notice of pre-trial sa June 9. June 9, bukas na 'yun. Walang delay, walang drama na gawa-gawa 'no. Oh, iginiit niya pa, may illegal na pagbabago sa rules at session. Hindi puwedeng basta-basta ng 12 senators lang ang mag-coup 'no. Pinaglalaban niya ito, hindi ang personal na posisyon. Kaya lang naka-adjourn po sila, sino Je? Oh, 'pag nagpatawag ng special session, dun palang malalaman kung sino yung pang-13. Ngayon 12 pa lang po sila 'no. Mga kaibigan, mahalaga po ang dignidad ng Senado 'no, bilang independent body 'no. Kung ang House of Representatives ay talagang kayang hilutin, sana ang Senado ay hindi gano'n. Hindi puwedeng hindi independent ang Senate, mga kaibigan. 'Yan ang kanyang sinabi, "Bravo, Senator," 'no. Oh, compared to rules, for Vice President Sara Duterte, Senate President presides. Walang exception unless President ang nilitis. Mas maganda po talaga mag-preside po ang abogado na Senate President. Tignan niyo po, di ba? Yung nag-preside ng si Pimentel, di ba? Okay naman, di ba? Si Enrile, okay naman, di ba? Regardless, pero maganda po kasi yun, no? Maganda po kasi pag abogado, alam nila, di ba? Kailangan, kung hindi ka abogado, tatanungin mo pa kay Pangilinan, kailangan nila ng tamang majority at proseso. Hangga't pending sa Supreme Court, paninindigan ni Cayetano. Bakit pending po? Kasi meron po isang private teacher na nag-question. Ang prayer niya ay um, mag-decide ng Supreme Court once and for all kung legit ba yung June 3, natin, no? Yon, ganun po ang nila. Ngayon, sana walang bias. Ngayon, ang kinakatakot din natin dito ay ngayon 12 na nila, no? Baka po pagdating ng impeachment trial at mag-decide na sila, biglang 12 po ang gagawin nilang instead of 16 to convict. Delikado po 'yun. Pag 12 siguradong mako-convict na si Vice President Sara Duterte, kung sino man yung mga yun, pa. 'Di ba nakuha niyo? Sino ba sila para bastusin ang batas? Mga trapo ng tanging goal ay ibagsak si Vice President Sara Duterte para sa 2028 politics. Si Cayetano naman may karanasan, mga kaibigan, matatag at tunay na nagtatanggol sa konstitusyon, hindi tulad ng mga balimbing na nagpapalit ng loyalty depende sa hangin. Okay, mga kaibigan, ha? O okey, parang balat sibuyas, mga kaibigan, kapag nahubaran ng katotohanan, diretso silang natutunaw. O para sa inyo, kababayan, ito ay usapin ng hustisya. Si Vice President ay simbolo ng tapat na serbisyo sa edukasyon, no? Nung DepEd Secretary siya, sa laban ng droga, ng may disiplina, ng may mayor siya, no? Ang Senado under Cayetano ay magiging fair court, hindi kangaroo court na magalit sa Duterte. Check and balance yan. Kapag magiging rubber stamp, paano na ang bayan? Okay, mga kaibigan, ito implication po ito sa demokrasya, no? 'Pag ito nalusutan ni VP Sara, talagang panalo po ang demokrasya, no? Siyempre future elections, eto mga 'to, 'pag kunwari yari kayo, yung mga, boboto, convict VP Sara, hindi naman sa nananakot, tapos na po ang career niyo. Yan po ang katotohanan diyan. Kaya mag-isip-isip po kayo, no? Yung mga boboto naman, ay nako, siguradong, mamahalin kayo ng mga DDS at saka yung mga nagmamahal sa demokrasya at sa Pilipinas. Yun po ang sigurado. Siyempre, 'di ba? Ngayon, ang hatol nila, si Cayetano ang tamang presiding officer dahil abogado rin, 'di ba? Hangga't hindi legally binago, paninindigan ang independence, yan ang tunay na Senado. Kayo mga kawok, sang-ayon ba kayo? I-comment down below. Cayetano for Senate o Protect Sara. Like, share, at subscribe para sa mas maraming truth bombs. We are on the road to 100,000 subscribers. Join the community. Muli, ito sila ng hashtag #WalkWithLand, naghahatid ng katotohanan para sa bawat Pilipino. God bless the Philippines, labanan ang trapo, peace out.
Buhay po ang Pilipinas!